Naalala ko minsan, meron akong nakitang isang mananampalataya na umaattend din ng mga Bible studies. Meron siyang nakasabit dun sa leeg niya, kwintas. May design na inverted cross. Nasabi ko dun sa kakilala niya na mas matanda sa kanyang mananampalataya na yung taong yun ay nakasuot ng maling kwintas, mali ang disenyo dahil ito ay inverted cross. At dahil hindi naman ako ganun kalapit sa taong yun, kaya sinabi ko na lamang dun sa kakilala niya. At minsan nabalitaan ko na lamang na itong babaeng ito ay nagkaroon ng kaso sa ibang bansa. At siya hanggang ngayon sa kasalukuyang panahon ay nakakulong pa rin sa Amerika. Kung minsan yung mga objects, binabaliwala natin yung mga disenyo ng alahas, mga posters, mga display natin sa ating bahay dahil minsan inisip natin na palamuti lang, uso lang, alahas lang. Pero ang totoo, ang mga object na may mga disenyong alam nating laban sa Panginoon Diyos, inuinsulto ang kanyang katauhan at kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Ito hindi marapat na manatili sa ating mga tahanan o isuot sa ating mga katawan. Naalala ko na meron akong isang kabataan na pinuntahan dahil siya'y demon possessed. At akin siyang tinanong kung meron siyang sabit sa katawan o may nilagay sa kanya ang mga nagbibigay ng treatment sa kanya na nauna sa akin na alam kong maaaring ito'y albularyo. Bagamat hindi ko nakita yung katawan niya dahil siya ay may mga dobling suot, bigla niya na lang hinaltak ito sa kanyang katawan. Sinabi, ito binigay sa akin. Isa ring object sa kanyang dibdib na metal. At ito yung mga nakita natin minsan binibenta sa Quiapo o sa ibang lugar na sinasabihan nilang may basbas na pangontra sa mga masamang espiritu. Object pa rin yun na inilagay sa katawan na nagkaaroon ng impluensya sa isang tao para mas malapit siya sa masamang espiritu. Mga idolo sa bahay o sa mga lugar ng ating komunidad. Naalala ko minsan nung ako merong pinuntahan ding isang demon possessed. At nung sa oras ng mga deliverance, tinanong namin kung bakit siya naroroon sa katawan ng taong yon. Sumagot ang espiritong masama na sa katawan ng babaeng apuntahan namin. Nawalan daw siya o sila ng tirahan at naalala ng isang kasama ko na may mga sinirang mga idolo doon sa kanilang komunidad sa tabing ilog kasama na ang groto. At doon din mismo sa lugar na yun na pinuntahan namin, may patotoo ang isang pamilya doon na nung sila'y born again, maging Kristiyano, ay tinapon din nila ang kanilang idolo sa kanilang bahay. Yung mga object na yan na nilalagay sa katawan, dinidisplay sa bahay, kumisan ay hindi nga natin binibigyan ng pansin. Pero marami dyan ay may bulong, may dasal, yung mga anting-anting na tinatawag amulets, agimat, na akala nila yung mga taong bumibili noon ay magkaano sila ng kapangyarihan mula roon. Kumisan ito ay gawa sa metal, balat, leather. Kumisan ito rin ay nasa mga panyo, may mga sulat o drawing pa ng mga third eye, may mga numero at mga Latin words. Ito ay dapat itapon, dapat sunugin at itakwil sa ating katawan, sa ating tahanan. Naalala ko nun sa Acts 19 verse 18 nung napunta ang mga unang alagad ni Kristo sa Efeso, mga mananampalataya nung nakilala kay Kristo at nalaman kapangyarihan ng Panginoon. Kahit na yung halaga ng kanilang mga aklat na pang magic, mahika, na akala nila may agimat, mga scrolls, ito'y sinunog nila kahit ang cost nito ay 50,000 worth of silver. Kasi nga ito ay mali
ito ay sa kaaway o sa kalaban. Kaya naman nasa bahay natin, maaring ito yung mga witchcraft book, yung mga tinatawag na ibang feng shui. Ito man ay stuffed toys, idols, mga palamuti sa bahay o mga display na namamagni pa ang gawa ng Diablo o yung kanyang representasyon sa Biblia gaya ng serpent. Ito'y dapat mawala. Yan naman mga feng shui na yan ay ililigaw lang tayo sa tamang landas ng buhay, lalo na kung tayo magpapakontrol sa mga sabi-sabi na dala nito. Naalala ko nun si Manny Pacquiao. Sinabihan siya noon, 2008, sabi ng isang feng shui na kilala, matatalo si Manny noong 2008 sa kanyang mga laban, pero walang nangyari dahil nga yung acronyms ng pangalan ni Manny 888, pero alam natin na nanalo pa si pambansang kamao. At kahit na doon sa mga sinasabing wag alisin sa lugar natin, sa mga backyards natin, yung mga nuno sa punso, dapat alisin niya, hindi katakutan, dahil sa pangalan ng Panginoon Kristo walang sino man pwedeng magtagumpay sa atin. Mga cards, mga altar na sinasabi nating dedicated sa ganitong santo, yung mga pinagkakaingatan nating mga manika, kung alam natin ito'y ginamit ng mga mangkukulam ng araw, dapat mawala yan sa tahanan natin. Naalala ko nung merong laruan yung anak ko na Pocahontas. 2 beses yun, alas 12 ng gabi, kahit walang baterya, ito ay tumunog. Samantalang kinakailangan yung tumunog kung may baterya lang, pag nilagyan mo pa ng coin. At yung Pocahontas na yun, merong sinasabi ron yung puno na spirit guide daw ni Pocahontas. Ito rin ay sinira namin. Kaya yung mga ganyang mga bagay ilalagay sa katawan, nasa bahay natin, kung alam nga natin na ito ay laban sa kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita, na ipinagbabawal maling representasyon tungkol sa kanya, sa kanyang gawa sa krus, sa kanyang kabutihan para sa atin, at nagko-control lamang sa ating buhay dahil punong-puno ng pamanhiin. Kinakailangan talaga ito ay bawala.